Po si Pastor John Payumo. Amen. At magandang umaga po sa bawat isa sa atin at alam po naman na tayo po ay nandito upang tayo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan sa ating Diyos. Amen. At pinagpala tayo ng Diyos ng malakas na pangangatawan, buhay, at hindi lamang po yan, ang buhay na taglay natin ay hiram natin sa Kanya. Amen. Kaya marapat lamang na ito ay magamit natin para sa Kanyang kapurihan. Kaya naman po sa umagang ito, at ako po'y nagpapasalamat sapagkat napakalakas natin at wala tayo sa ospital kagaya ng pinanalangin ng ating tagapaguna. Bagamat po, ito'y napaka-importante na kung saan sa buwan na to, mabilis po ang panahon, June na, halos papunta na sa kalahati na naman ng June kasi iilan na yung araw na to. So, napakabilis po ng panahon at wala nang tag-init. Hindi na po tayo naiinitan. Ngayon ay tag-ulan na naman. At ito ay ating ingin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin sapagkat ang ating paksa sa araw na ito ang kaalagaan ng pananalangin. Kaya naman po, sa mga nakaraang linggo, ating pong napag-aralan kung paano sa ating kaulilang punto ng ating pinag-aralan ay yaong panalangin ay bigyan ng importansya. At nabanggit po sa aklat ng Lucas chapter 18 verse 8 na kung saan ito ang sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng isang talinhaga sa kanila upang ipabatid sa kanila ang kinakailangang manalangin lagi at huwag manghina. Amen. Yung hindi pinanghihinahan ng loob, yung hindi ka nagsasawa, hindi ka tamad, o yung mga bagay na kung saan wala kang iniisip na pinaka-importante kundi ang panalangin. Sapagkat napakahalaga ng panalangin. At ito po ay ating napag-aralan na ang panalangin na ating paghingi ay isang bagay na kung saan na pinadadaan natin doon ng hustisya. Hustisya na nilalagay sa atin ng kaaway na si Satanas na anumang bagay ang kanyang paggambala, pagpipigil at pagbibigay ng kahirapan. Kumisan nga mga problema. Subalit tayo ho ay tinubos na ng ating Panginoon, tayo ay kanyang pinagpala, tayo ay kanyang pinalaya, at tayo po ay kanyang inampon bilang anak. Kaya naman ang lahat ng hinihingi natin ay hustisya para sa Diyos sapagkat ito'y pinagkaluhob na ng Diyos na kabuuan para sa bawat isa na sumusunod at mananampalataya. Amen. So umagang ito, ayahan niyo po na tayo ay manalangin sapagkat ang sabi nga ng salita ng Diyos sa James 5:16 na kung saan the prayer of the righteous person is effective and powerful. Tayo po ba ay righteous? Parang yung iba ay hindi pa naging righteous. Siyempre tayo po ay righteous. Amen. Kayo ay naging righteous sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus ayon sa 2 Corinthians 5:21. Na siya ay tinaguri ang kasalanan bagamat wala siyang pagkakasala at tayo ngayon ay kanyang nilinis at tayo ay kanyang pinatawad upang sa ganoon tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Ito ay ginawa na ng ating Panginoon. So, kung gayon, kung tayo ay matuwid, kinakailangan ng ating panalangin, ito ay marinig niya na ito ay mabangong samyo doon kung saan siya nakaupo ngayon at siya ay tutugon. Sapagkat ang lahat ng panalangin ng taong matutuwid ay epektibo at makapangyarihan. Amen. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. Kinakailangan pirmiho ang ating pananampalataya at pirmiho ang ating isipan para sa Kanya. Sa ganoon, tayo ay di matinag at kailangan na tayo ay hindi iiwalay sa Kanya. Sabi nga na kung saan ang hindi umiiwalay na sa ating Panginoon, lahat ng bagay na iingin mo ay ipagkakalob niya kung nasa tamang motibo ang iyong paghingi at kung ikaw ay nananatili sa Kanya. Yung hindi ka nakaiwalay, kundi ikaw ay nakaugpong, kundi ikaw ay nasa tunay na puno na kung saan na ikaw bilang sanga na inaasahan ng Diyos na tayo ay magbunga ng mga mabubuting gawa,
mga sagana na pagpapala sa ating buhay at hindi po yung lupaypay tayo bilang isang mananampalataya. Iyan po ang inaasahan ng ating Panginoon sapagkat yan ay tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, prayer is the primary way believers cultivate a deep personal relationship with their Creator. Ito ho ay isang bagay na kung saan na bilang sandata ng mga mananampalataya o ito ay isang primary way believers cultivate a deep personal relationship with their Creator na kung saan ito ay isang ugnayan. Ito ay isang dialogo na kung saan na tayo ay nakikiusap sa Diyos. Kaya naman ito ay personal. Amen. Personal ho ito sapagkat dito makikita at masusubok ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kung gaano kalalim, kung gaano ito katatag, at kung gaano katibay ang iyong pananampalataya para kay Kristo. Kaya naman po, ito isang relasyon na malalim na kailangan na ito'y nakaugnay sa ating Panginoon. At di ho ba ang sabi niya na kung saan na meron kaya akong madadatnan na mananampalataya sa aking pagdating. Ang ibig sabihin, meron pa kayang mga Kristiyano na naniniwala sa panalangin na mayroong pananampalataya na ang lahat ng kanilang dinadalangin at inihingi ay sasagutin ng Panginoon. Kaya hindi ho tayo dapat manginawa sa panalangin. Amen. Ang panalangin ho ay isa itong nag-uugnay sa atin upang tayo ay maging matatag. Sapagkat ang isang Kristiyanong hindi mapanalangin, laging talunan. Subalit, ang Kristiyanong mapanalangin, siya ay laging victorious. Amen. Mananagumpay ho yan, sapagkat siya ay laging nananalangin. Kaya naman po, sa umagang ito, we need to pray because prayer builds intimate with God. Therefore, spend quality devotion with God alone. Ito po sinasabi rito sa ating unang punto, spend a quality devotion with God alone. Hindi ho time. Hindi spend quality time. Sapagkat sa oras, kung minsan kapag sinabi mong quality time at gusto mong magbigay ng quality time sa Panginoon, subalit hindi mo magawa sapagkat ang kahabalahan ng iyong kapaligiran ang siyang umahatak at nagpapaiwalay sa quality time na sinasabi rito. Subalit, ang quality na kailangan nating ibigay dito, yung devotion with God alone. Kasi kung hindi natin maibigay ang quality devotion sa ating Diyos, ay hindi rin tayo makakagawa ng mga bagay na sa ating sarili na mayroong puwersa na tayo itutulak na kung papaano tayo ay manalangin sa lahat ng panahon. Madali ang panalangin, subalit ito ay napakairap gawin. Ewan ko ba kung kayo'y sumasangayon, ako lang ata ang nahihirapan. Kasi bakit ko sinasabing mahirap gawin? Kasi nga maraming kaabalahan at maraming umaagaw sa oras kapag tayo ay nananalangin. Bakit nangyayari ito? Ito kasi ang ayaw makita o ayaw mangyari sa atin ng kaaway. Kapag tayo ay nag-umpisa na ng manalangin, ang kahaway, tiyak siya ay nagugupo o siya ay nalulungkot na. Sapagkat sa panalangin natin siya pwedeng igupo o dalhin sa ilalim ng paanan ng ating mga paa. Kaya naman, kapag tayo ay nag-umpisa ng manalangin, ang demonyo, ayon, aaripas na ng takbo yan, lalayo na yan. At siguradong mayroong posture na sa tana naman, hana. Ganun yan. Kaya kapag hindi ka marunong manalangin at hindi ka mapanalangin, kapatid, lagi kang lalapitan ng diablo. Sapagkat ang kahaway ay parang leon na umaatungal na kung saan na umahanap ng masila. At sino ang kanyang sisilain? Yung mahihina at yung kulang na panalangin, iyon ang kanyang isisila. Ito ang karakter ng kaaway. Naghahanap siya lagi, umahaligid at umaasta na parang leon. Hindi naman siya talagang leon, pero umaasta lang. Bakit?
Kasi nga, kapag ikaw ay nakita niya na mayroon kang pagpapabaya sa iyong relasyon sa Diyos, gitlalo sa pananalangin, doon sisingit na siya. Maaaring sa umagang ito, pagbangon nyo pa lang, kaya kayo ay nasa mood. Alam ko po, yung first service, nasa mood lahat. Kasi nga, ito ang mahagang pagdating. Sigurado ako, bago kayo lumabas o nagkape, pagbangon nyo pa lang, inahalala ninyo ang ating Panginoon at kayo'y nanalangin. Kaya nga po, ito ang umpisa. Kapag nag-umpisa ka ng panalangin, sa buong maghapon, tiyak ang araw mo ay napakaganda. Positibo siya. Amen. Kaya, spend quality devotion with God alone. Sa James chapter 4, verse 8, come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God's and the world. So dito po makikita, come close to God and God will come close to you. Kaya pala, naalala ko ang ating isang mensaero na mayroong edad na dito kung sino ang nakakakilala kay Pastor Juanito Sanchez. At kapag tumayo sa pulpitong ito, tiyak, maririnig mo sa kanyang bibig at siya ay ahawit ang sasabihin niyang, ang makasama, ang Diyos ay tunay. Ang makasama, ang Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan kanya, ang makasama, ang Diyos ay tunay. May kadugtong yan. Yan po, naalala ko po siya. Bakit? Totoo nga, sabi niya, come close to God, and God will come close to you. Wash your hands and you sinners purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Kasi nga, kung hindi ka lalapit sa Diyos, ang puso mo ay aatakin ng mundo. Pero kapag yan ay naumpisan mo na lumapit ka sa Diyos, tiyak, ang puso mo ay diretso sa Diyos, sapagkat ang puso ng tao ay mapanlinlang. Tandahan po natin, bantayan po natin ang ating puso. Dito nagmumula kung anumang mga bagay na gusto nating ilabas sa ating bibig na ito'y nakatugma sa ating kaisipan. Kaya yung mind and heart, alos magkapareho yan. Yung isip na kung saan ito ang pinagmumulan. At lahat ng mga bagay na kung saan sasabihin natin, nagmumula ito sa puso. Amen. Kaya bantayan po natin. Kaya kung tayo po ay laging malapit sa Diyos, tiyak, hindi ka lalapitan ng diablo. Sapagkat tunay nga na kung saan hindi nagiging hati ang iyong puso. Hindi nagiging hati ang iyong pagpapasya. At ito'y sentro sa iyong manlilika sapagkat siya ang author ng iyong pananampalataya. The author and the finisher of our faith is Jesus. Siya lamang po. Amen. Kaya naman po, lagi tayong lumapit sa Kanya, sa ganoon, tayo po ay hindi mapawalay at hindi makasingit ang kaaway. At alam naman po natin kung saan, mayroon ho na isang kwento rito kung papaano ay matutunghayan natin sa ating aralin ngayon sa aklat po ng Luke chapter 10, verse 38 to 42. At ito po ay nangyari nung panahon na kung saan ang ating Panginoong Yesus, siya ay dumalaw sa mga kaibigan niya na matalik. Sino ang mga kaibigan niya matalik dito? Ang magkapatid na si Martha at si Lazarus. Na kung saan, dito sabi nga, in Luke chapter 10 verse 38-42, now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet. At Jesus' feet, sabi, and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. And Jesus answered and said to her,
Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. So, dito po makita po natin na kung paano na pinili ni Maria o ni Mary ang pinakamabuti. Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo muna yung manalangin. Salamat po aming Diyos sa aming kalagitnaan. Ayahan mo, O Diyos, sa aming pakikinig sa iyong salita sa umagang ito. Patuloy mo po kami, Panginoon, na samahan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At ikaw rin, O Diyos, ang magdala sa amin ng kaliwanagan at tunawa sa aming isip at puso. Sa ganoon, Panginoon, lahat ng aming marinig ay maging pakinabang sa aming espiritual na pamumuhay. Panginoong Yesus, sa umagang ito, ayahan mo po na mangyari ang kagustuhan mo at hindi ang aming mga pansarili. Sa ganoon, Panginoon, ang lahat ng aming magawa ay pawang nakapagbibigay ng ngiti sa langit. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Magpala ka sa bawat isa, anuman ang kanilang iniiling, ikaw po, O Diyos, ang magkaloob sa pamamagitan ng iyong biyaya at pagpapala at habag. Salamat po, purihin ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, dito po, makita po natin sa atin na kung saan si Mary, siya ho ay umupo sa paanan ng ating Panginoon. Samantalang si Martha, siya ay habalang-habala. Kung minsan kasi mga bagay na kung saan iniisip natin na ang ginagawa natin ay isang paghandog sa ating Panginoon. Subalit, lagi ho nating tingnan ang ating sarili, kagaya ng ating napag-aralan nung nakarang linggo. Tayo po'y magmuni-muni. Ang ginagawa po ba natin ay, ito ay will pa ba nga ng ating Panginoon o ang ating pansarili lamang? Ibig sabihin, kung ang ating ginagawa ay tayo ang nasusunod, ibig sabihin ito, walang kahalo itong pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, sabi niya, nilimot nyo ang una nyong pag-ibig sa akin. Kung natatandaan po ninyo na atin rin pinag-aralan ng tatlong church, ang church ng Efeso, at church ng Sardis at Laodicea, na kung saan ito ay may mga bagay na ginagawa na inakala nila, oo, sila ay nasubok, sila ay matatag, at kanilang i-review ang mga mga maling turo, subalit mayroon pa ring inahanap ang Panginoon sa kanila. Ang sabi nga niya, iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig sa akin. So ang lahat ng bagay na nangyayari, kung wala hong pag-ibig at kung wala itong malalim na relasyon sa Panginoon, wala hong kabuluhan. Kaya naman, kailangan na tayo ay mag-spend ng quality devotion with God alone. Ano po yun? Kapag tayo ay nag-i-spend ng quality time, yes, of course, kailangan po na tayo ay magkaroon ng concentration sa ating Panginoon. O kaya naman, ang buong pagkatao natin ay ating ipamahala sa ating Panginoon. Alam niyo po, kapag tayo ay nanalangin, hindi po tayo nananalangin na kung saan gusto lang natin na mahiba ang desisyon ng Diyos, kundi kapag tayo nananalangin, ay inahanap ang kanyang kagustuhan na mangyari sa buhay natin. Upang malaman natin kung ano ang gusto ng Panginoon. Kaya po tayo nananalangin. Kaya nag-i-spend po tayo ng devotion. Dito makita natin kay Martha kung papaano siya ay balisang-balisa. At habang ang ating Panginoon ay nangangaral o kumisan nagkukwento siya sa kanila at ang salita ng Diyos ang kanyang kinukwento kung ano ang mangyayari o kaya bagay na kung saan kanya ring sinasabi ang kanyang sarili ay pinapakilala. Subalit, dito makikita po natin, si Mary, alam niya kung papaano kaalaga ang salita ng Diyos.
Kaya naman, kung tayo ay nagdidebosyon, kailangan po na alam natin ang pagpapaalaga sa salita ng Diyos. Dito natin nakakausap ang ating Panginoon. Amen. Ang salita ng Diyos ang siyang nagiging bibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya kapatid, kung ikaw ay walang Biblia, first timer ka man, siguradong binigyan ka ng ating church, kahit na New Testament yan, paalagahan po natin ito. Napakaalaga nito. Hindi ho yung naghihintay lang kayo dito upang makarinig lang ng salita ng Diyos na kung saan pagkatapos na marinig ang verse, pag-uwi ninyo dapat, o kaya kung daladala ninyo ang Biblia, inyo rin itong binabasa. Sa ganoon, tayo po ay nakakasunod kung saan at naririnig ninyo ang mga salita ng Diyos dito sa pulpitong ito. Tama ba ang kanilang sinabi? At ito pala ang kahulugan. Sapagkat si Mary, pinapangalagahan niya ho ito. Sabi niya, Mary was also sat at Jesus' feet and heard His word. So, igit na mahalaga sa kanya ang salita. Subalit, sabi nga dito, but Martha was distracted with much serving. And she approached Him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. At nakita po natin, nakita po natin na kung paano na si Martha dito, kung minsan tayo ay nananalangin na parang inuutusan natin ang ating Panginoon. Pero dito nakita po ninyo, si Martha sabi niya, Lord, ba't hindi mo sabihan naman ang aking kapatid na ako itulungan? Sabi niya, nakita niya ang kanyang kapatid na pinili niya ang pinakamabuti, pero siya naman ay naliligalig. Siya ay abalang-abala. Thank you, Bel. Excuse me po. Habalang-habala si Martha sa pagluluto, sa paghahanda. Masama ba ang ginagawa ni Martha? Hindi mo masama, kaya lang may kahalo itong reklamo. Nagre-reklamo na siya sapagkat nakita niya si Mary na nakaupo, pero siya sabi niya, Lord, wala ka bang pakialam sa akin? Bakit hindi mo utusan si Martha? Ibig sabihin, parang hindi alam ang ginagawa ni Jesus. Na kung saan, parang kinukusinti niya itong si Mary at kaya niya sinabihan ng ganoon, parang inuutusan pa ang ating Panginoon. Subalit, anong sabi ng ating Panginoon dito? Na kung saan, sabi, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Bakit ka nababalisa sa lahat ng mga mararaming bagay, Martha? Di tayo kaya nababalisa sa mga mararaming bagay? Pinili po ba natin na tayo ay umupo sa paanan ng ating Panginoon? Tayo ba ay nagbigay ng panahon, oras, o quality devotion sa ating Panginoon? O kagaya tayo ni Martha, na habang ikaw ay nananalangin, pagkatapos may tumawag, tumayo ka at uminto ka sa pananalangin. O kaya naman, habang gusto mong manalangin ay nag-ring ang phone mo at in-scroll mo ang lahat ng mga messenger at hindi ka na nakapanalangin. Tayong lahat do ay guilty sa mga bagay na to. Kaya tayo nag-aaral sa umagang ito. Hindi lang kayo, pati ako tinatamaan dito. Kasi nga po, lahat tayo ay guilty dito. Subalit, kailangan nating ituwid ang ating sarili sa araw na ito sa ating aralin. Amen. Kaya, dito makikita mo kung papaano ang ating Panginoon, sinabi niya, bakit ka balisa? Bakit ka nababalisa, Martha? Alam niyo po, sa nangyaring ito, kung papaano si Martha, mayroong, bagamat kung babasahin mo po ang kwentong ito, si Martha naman ay naniniwala at buo ang kanyang pananampalataya kay Jesus sapagkat nung namatay ang kanyang kapatid, ang sabi niya, nasabi ko sa iyo, Martha, na ako ang muling pagkabuhay at mabubuhay muli ang iyong kapatid. Opo, Panginoon, sa uling panahon. Ibig sabihin, alam niya. Pero anong sinabi ng ating Panginoon? Martha,
Ako ang muling pagkabuhay. Kahit ang patay, mabubuhay ngayon. Nabubulok na po, Panginoon. Halos magkaapat na araw, naaagnas na siya. Alam niya ang salita. Pero yung kaabalahan na kanyang ginagawa, yon ang nanguna sa kanya. Kahit alam niya ang salita, yung mga kaabalahan pa rin ang kanyang focus. Subalit si Maria o si Mary, pinili niya ang pinakamaalaga. Amen. Yung quality devotion ay ibinigay niya. Hindi siya nagpaabala kahit na nakikita niyang ikot ng ikot ng kanyang kapatid, na kung saan napagod siya, maaaring ito ay nagluluto. Sa mga Middle East kasi, ang niluluto nilang tinapay ay kabus. Kasi kapag nandun ako, binibili ako ng mga anak ko, yung kabus. Ano ito? Sabi ko, parang, ba't binili niyo naman ako ng pambalot ng lumpia? Hindi, pambalot ng lumpia. Yan, tay. Ganyan kinakain yan. Tapos may sasawsaw ka, yung garlic na kabus. Yung walang lebadura na tinapay. Maaaring gano'n ang inahanda niya. At ito ay, ang sabi nga ng request niya sa kanya, wala ka bang pakialam sa akin? Kung titingnan po ninyo, Lord, ang dami ko ng problema, ang dami ko ng ginagawa. Ang daming mga bagay na kung saan aking inarap. Wala ka bang pakialam sa akin, Lord? Maaaring kumisan gano'n ang panalangin natin. Pero dito, makikita po natin ang sabi ng ating Panginoong Yesus, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Yung hindi pwedeng kunin sa kanya, yung hindi pwedeng nakawin sa kanya. Bakit? Isang bagay. Yung quality devotion, yung quality day o quality time na ibinigay na sa kanya ng ating Panginoon. Na kung saan na umupo siya, nakinig siya, at ito ay kanyang inabsorb sa buhay niya. Kaya nga po, napaka-importante sa atin. Ugalihin po natin o i-practice natin na ipamuhay natin ang lahat ng ating naririnig dito at tiyak tayo ay lalago sa ating espiritual na pamumuhay. Kung narinig natin sa araw na ito na magbigay tayo ng quality devotion, gawin ho natin, umpisaan na natin. Hindi pa huli, sapagkat naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. At malay natin, habang tayo nagdi-devotion at nananalangin na marubdo, ang Diyos ay biglang dumating at ikaw ay hindi mahiwan, kapatid. Masumpungan ka at masumpungan tayo na nananalangin ang Panginoon sa kanyang pagdating. Kaya nga po, walang mahiiwan, walang iwanan. At kumisan, mga Marines lang sa Amerika, gusto nila walang maiwan. Tayo pa nga. Kaya na bilang isang Kristiyano, dapat walang maiiwan. Daig pa rin natin ang mga Marines na tinutukoy nila. Kailangan ni isa walang maiiwan sa atin. Amen. Kaya maglagak po tayo ng quality devotion with God. At alam niyo po, kapag kayo ay naglagak ng quality time, kagaya ho ng ginawa ni Mary, dito makikita po natin, Martha was busy serving, but Mary chose the one thing. Sitting at Jesus' feet to her, sabi niya, to hear him, Jesus called him a good part that won't be taken away. Hindi ito makuha. Kasi ang diablo, alam niyo po, sa John 10:10 na dumating ang magnanakaw upang magnakaw at pumatay, mangwasak, pumuksa, hindi inuli niya ang pumatay. Hindi inuna. Bakit? Magnakaw muna. Anong nanakawin sa iyo ng diablo? Dito sinasabi at nabanggit, tinutukoy dito, which will not be taken away from her. Ibig sabihin, kung ikaw ay merong kagaya ni Mary, hindi ito mananakaw ng kaaway na si Satanas, sapagkat ang unang nanakawin ng diablo ay yung pananampalataya, upang sa ganoon, hindi ka na magbasa ng salita ng Diyos, hindi ka na maniwala, at pagkatapos mag-umpisa na siya na makapasok, na siya ay mangwasak, manira, pupuksain ka, at pagkatapos ay pumatay. Kaya, ano ang unang niyang nanakawin? Yung unang niyang nanakawin sa iyo.
Pananampalataya, yung Word of God. Hindi ho niya nanakawin muna yung mga bagay na kung saan na nasa sayo. Yung Word of God, sapagkat kapag ninakaw niya ang mga bagay na nasa sayo, na possession mo, kaya mo itong utusan na ibalik niya sapagkat makapangyarihan ang salita ng Diyos at makapangyarihan ang pangalan ni Jesus na kaya mong utusan kung yun ang nanakawan niya ang mga bagay na nasa iyo. Subalit, kapag nanakaw sa iyo ang salita ng Diyos, wala kang depensa at ikaw ay aayon na lang sa nangyari sa buhay mo. Kaya dito po, ito ang hindi mawawala ang sabi ng Panginoon, hindi manakaw sa Kanya. Yung devotion, yung prayer, yung time na binigay niya, na kung saan na devotion, na quality devotion na ibinigay ni Mary. Kaya dito, prayer is our vision of sitting as His feet. The world will always pull us like Martha, worried and troubled about many things. But intimacy is built in the quiet. That's why we need to spend quality devotion with God alone. Because when we choose Him first, we get the part that lasts. Tandaan po natin. Sabi nga, sapagkat hindi tayo mawawalan ng kabalisaan kapag hindi tayo nanalangin. Sa Pilipos, chapter 4, verse 6-7, ano ho ang sabi? Huwag kayong mabalisa. Sapagkat sabi nga, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa alip, ay ingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nababalisa, umingi ka, lumuhod ka, umingi ka ng isang panalangin na mayroong quality devotion sa Panginoon. Umupo ka sa paanan ni Kristo. Sa ganoon, ikaw ay kanyang palalakasin. At ang kasunod nun ang sabi, sa verse 7, at ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Ito ho ang ating makakamit kung tayo ho ay hindi balisa at huwag nating patulan ang anumang hamon ng mundong ito. Kung hindi, pilihin po natin na tayo ay magkaroon ng quality devotion sa paanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Psalms chapter 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So, ibig pong sabihin na kung paano, dito makikita natin na ang Diyos natin ay mananatili sa atin kung tayo naman ay laging naghahanap sa Kanya o nakikipag-ulayaw, nakikipag-usap sa bawat panahon na tayo ay kikilos at gagalaw sa ating mga buhay. Minsan kasi, mga maliliit na bagay ay ginagawa natin, akala natin ay hindi ho ito kailangan pang idalangin sa ating Panginoon. Hindi mo naman kailangan idalangin. Halimbawa, sasabihin mo na pakuin mo yung ilalagay mo lang, sasabihin, Lord, papakuin ko. Hindi naman gano'n ang panalangin na sinasabi. Yun lang sa pagbangon mo na sinabi, Lord, magtatrabaho po ako. Ingatan mo ako, ano man ang gagawin. Ibig sabihin, kasama na yun. Yung iba pilosopo sasabihin, pati ba naman maliliit na bagay ay panalangin mo? Kasi nga, kasama na sa panalangin mo yun. Lahat ng iyong ginagawa. Di naman yung tatalagtarin mo na isa-isa. Yung bagay na kung saan na ginagawa. Kung ito ay mayroong quality devotion sa Panginoon, tiyak alam niya ang puso mo, kapatid. Amen. Kaya nga po, kapag tayo ho ay nagkaluhob ng quality devotion sa Diyos, tiyak ang pagpapala ay susunod sa iyo. Lahat ng ingin mo na nakakabuti sa iyo ay ipagkakalob ng Diyos. At ikaw ay magiging matatag sapagkat ikaw ay isang taong mapanalangin. Sabi nga ng ating binasa sa Psalms 46:10, sinasabi niya, tumigil kayo, kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y parangalan sa mga bansa, ako'y pupuriin sa buong mundo. Ibig sabihin na tumigil, huwag kang dumiskarte sa iyong sarili. Huwag mong gawin ang mga bagay na hindi naaayon sa Panginoon. Na iniisip mo na ikaw ay malakas, na may kakayaan. Kumisan pa nga, yung mga
Scientist din, nagkakamali pa eh. Kaya nakikita po natin ang bunga ng giyera sa Middle East. Sasabihin ng Amerika na uubusin niya ang Iran, pero anong nangyayari? Nakakaganti rin ang Iran. Mayroon din palpak. Ang walang kapalpakan, ang salita ng Diyos, ang desisyon ng Diyos, at kung ano ang plano ng Diyos, ito ay walang kapalpakan sapagkat ang sabi niya, lahat ng bagay sa mundong ito, kukupas o lilipas, subalit ang kanyang salita, kailanman ay hindi ito magiging sinungaling, kundi ito ay matutupad. Kaya nga, isa lang ang sigurado dito, ang salita ng Diyos. Bawat isa po sa atin, kailangan na tayo ay maglahan ng isang quality devotion sa ating Panginoon. Hiningi po niya ito sa bawat isa sa atin. Tumigil kayo, sabi niya, at kilalanin ninyo ako, ang Diyos. Ang paanyaya po ng Diyos ay hindi upang gumawa ng mas marami, kundi ang lumapit sa Kanya. Si Marta, hindi ho mapalagay sa abalang-abala niya sa kanyang buhay o sa kanya, akala niya siya ay nagsisilbi. Subalit, si Maria naman ay tahimik na nakaupo, payapa, naupo sa paanan ng ating Panginoong Hesus at pinili niya ang magandang bahagi sa gitna ng kanyang katahimikan. Iyon ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang panalangin ay paraan na kung paano tayo ay tumigil at manahimik. Alam niyo po, kapag tayo ay nananalangin, subukan unin niyo na mag-pause. Una, ang kaisipan mo ay ituon mo sa Diyos. Kapag ikaw ay nanalangin ng taimtim, ayahan mo ang Diyos ang magsalita at hindi ikaw. At hindi o yung pananalangin na puro ingi. Again, ang ating Panginoong Yesus, nung siya nanalangin, ano ang kanyang iningi? Umiingi man ng hindi na matupad ang kaharap niya na saro at natakot din ang ating Panginoon bilang tao. Subalit, ano ang kahuli-uli niyang sinabi? Not my will, your will be done, Father. Hindi ho ang aking kagustuhan, Panginoon, kundi ang kagustuhan mo, O Diyos. Lagi ho nating ilagay sa ating puso yun, sapagkat prayer builds intimacy, business builds distance. Choose Mary seat. And don't just work for Jesus, walk with Jesus. That starts in prayer. Tandaan po natin yung paglakad natin, na kasama natin ang Diyos, isa ng tagumpayan at lagi mong naaalala. At mga bagay na kung saan na makikita mo, lagi mo siya pinasasalamatan, panalangin na po yan. Kaya number 2, we need to pray because prayer builds intimacy with God. Therefore, align your heart condition with God's will. Yung pong kailangan na naka-align. Kapag ito'y nakaayon sa yung iayon ng kalagayan ng inyong puso sa kalooban ng Diyos. Kapag po ito ay nakaayon, sigurado, ito ay magahan. Sapagkat sa aklat nga ng Mateo, ng Matthew chapter 6 verse 9-10, dito sabi, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dito kung papaano kailangan ng mangyari ang kagustuhan ng Diyos o yung will niya at hindi ang ating will. Kasi ang panalangin ito po ay isang pagtuturo at hindi umingi ang kanyang mga disipulo na, Lord, turuan mo kaming magpalayas ng demonyo. O kaya naman Lord, turuan mo po kami na gumawa ng kababalaghan. Hindi ganon ang kanilang iningi. Kundi, ang sabi ng kanyang mga apostles, turuan niyo po kami kung paano kami manalangin. At ito ang turo ng Panginoon. This is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa at kagayang nasa langit. Palagay niyo po sa langit ang kaharian ng Diyos. Mayroon kayang kagaya na nagkakagulo sa Senado?
Wala. O kaya, mayroon kayang mga tao na, o yung mga anghel doon na tumututol sa Diyos, kumukontra, nagtatanong? Wala. I mean, bakit po tinuro ng ating Panginoon ito? Tinuro niya ito upang iasa natin ang ating sarili kay Kristo. Sa ganoon, sabi niya, kung anong nangyayari sa langit ay mangyari sa lupa. Ang kaharian ng Diyos, kung ano ang nandoon, kinakailangan, ay ganito rin ang mangyari. Kung ang will ni Lord ang nangyayari sa kalangitan, kinakailangan dito sa lupa, ang will niya ang mangyari sa buhay natin. Kaya lang, madalas tayong pumili, kaya tayo po'y napapahamak. Ang will natin ang ating sinusunod. Amen. Alisin na po natin sa ating isip at puso yung will natin sa ating sarili. Sa ganoon, hindi tayo makaranas ng kapalpakan, hindi tayo makaranas ng disgrasya sa ating ginagawa sa ating buhay. Amen. Kasi kung naniniwala tayo ang lahat ng bagay ay mabubuti, ay nanggagaling sa Diyos. Therefore, kung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, hindi mo man alam kung anong resulta, sapagkat hindi siya gagawa ng hindi mabuting bagay, kailangan gawin mo. Hindi mo man alam kung papaano mo gagawin, pero gawin mo pa rin ang pinagagawa ng Diyos. In the end, sa resulta, sa dulo nun, siguradong mabuti para sa iyo. Kasi po, naniniwala tayo sa Kanya eh. Pero, hindi natin ito ginagawa. Kung ano ang nakikita ng mata at inilalagay sa ating isipan, yun ang resulta na pinapangyari nating gawin sa ating sarili. Kaya yung faith na sinasabing hindi mo nakikita na sure na ito ay mangyayari at ito'y pag-asa na tiyak na mangyayari, ay hindi natin ito sinusunod. Nawawala ho ang ating faith at dito hindi naka-align ang ating puso sa ating Panginoon doon sa Kanyang will. Kaya naman, hindi ho tayo nakakasunod doon sa tinuro niyang panalangin na sinasabi nga at binabanggit, this is then how you should pray, our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yung revere, yung pagre-reveal lang sa pangalan ng Panginoon, kung minsan nakakaladkad siya. Paano nakakaladkad ang pangalan ng Panginoong Yesus? Kristiyano ka? At makanyang kagagawan? Pangalan ni Kristong nakakaladkad. O kaya nang sasabihin, born again niya pa mo, kaya makanya niya. So dito po, ang panalangin na itinuro ng ating Panginoon ay napaka-importante sa bawat isa sa atin. Hindi lang ho yung parang, kasi namulat tayo sa simbahan na, Ama namin nasa langit ka. Pagkatapos, di mo man naintindihan. Pero dito sa atin, kinakailangan imayin natin ano ba ang laman na turo ng panalangin ng Diyos sa atin. Ating Panginoon. Ano bang ibig sabihin nito sa atin? Ano bang kanyang turo? Therefore, malalim po. Bakit ito itinuro? Bakit ito ang sinabi ng Panginoon? Kailangan yung 100% ang buhay natin paghahari ni Kristo. Ito ang gusto niyang makita. Sa ganoon, ang lahat ng iyong gagawin ay naka-align at nakapaubaya sa ating Panginoon. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Ito po, ang pagtitiwala sa ating Panginoon, tiyak ito ay magre-resulta ng mga magagandang bagay. Subalit, ang walang pagtitiwala sa Diyos, ang resulta ay puro kapalpakan at disaster sa ating buhay. Kaya naman, kailangan na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng bagay, alam ng Panginoon kung ano ang mararapat niyang gawin sa bawat isa sa atin. Kapag naka-align po tayo sa ating Panginoon, yung puso natin, at ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo o mangunguna sa atin. Romans 8:26-27, anong sinabi?
Ang sabi sa Romans 8:26-27, in the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercede for us through wordless groan. Sabi nga dito. And He who searches our heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Dito po, sabi niya, in accordance with the will of God. Kaya, alam mo kapatid, kung hindi ka man marunong manalangin, kapag ikaw ay naka-align sa Panginoon at nagbigay ka ng devotion na talagang quality devotion sa Diyos, mismo ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo kung paano mo ibuka ang iyong bibig at ang lahat ng lalabas sa iyong bibig at dila ay pawang nanggagaling sa Espiritu na nakikipag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos. Bakit? Ito po ang turo niya. Siguradong sigurado. Kaya yung iba, hindi man sila marunong manalangin, sasabihin, hindi man po ako marunong manalangin, pero kapag siya ay puspos ng banal na Espiritu at siya ay may paghingi na naka-align sa Panginoon, kung minsan hindi man paghingi sa kanyang personal, alam niyo po, ang nasasambit niya, yung papuri, pagbigkas, ang pagbibigay ng kapurihan at kalwalatian sa Diyos, ang lahat ng kanyang nasasabi, sapagkat ito ang leading ng banal na Espiritu sa kanyang pananalangin. Kaya nga, wag po nating ayahan na mawala tayo doon sa align ng Diyos na ang ating puso o yung mga kondisyon na kung saan na walang-wala tayo sa will ng ating Panginoon, sapagkat tunay na tayo ay mapapariwara, tiyak tayo ay maliligaw. At ang mga bagay na ito ay iwasan po natin. Lahat ng gusto ng Panginoon, kinakailangan ito ay mangyari. Amen? Sapagkat kung hindi ito mangyayari, hindi uusad ang iyong pagka-Kristiyano at ikaw ay magiging bansot na Kristiyano. Sapagkat hindi mo ibinigay ang iyong sarili at ang iyong puso sa kondisyon na gusto ng Panginoon. Kung minsan kasi, bakit sasabihin ng iba, kung kailan kasi ako naging Kristiyano ay parang maraming pagsubok ang dumating sa akin. Yes. Kasi nga, nung hindi ka naka-align sa ating Panginoon, kanino ka naka-align? Sa mundo. Kaya yung alignment sa mundo, normal na nangyayari. Kaya ngayon, yung mga abnormal na gusto mong gawin na hindi mo magawa, kasi nga ikaw ay nakapaikot sa normal na nangyayari sa mundo. Ngayon, kapag ito ay pinagagawa ni Lord, na yung tingin ng mundo ay abnormal sa iyo, kaya tayo tinatawag na abnormal eh. Totoo, abnormal tayo sa kanila. Sa mundo, abnormal tayo. Kasi yung mga nakasanayan, hindi natin ginagawa. Di ba tayo abnormal nun? Normal nilang ginagawa, kaya tayo ay abnormal sa kalagitnaan nila. Ang nangyayari sa atin, ang labas, ang siyang dinadala natin sa church na ang pangyayari, sila ay sinusunod natin. Pero alam niyo po ba na ito ay maling-mali sapagkat ang sabi ng Panginoon, tayo'y maging asin at ilaw ng mundong ito. Therefore, ang mundo ay dalin sa panloob ni Kristo sapagkat sila'y sinasama natin. Kaya huwag tayong makiayon sa kanila. Madalas, yan ang uso eh. Ayan. Kaya, alam niyo po, yan naman ay nabanggit sa uling panahon. Ang tao ay maibigin sa salapi at pasama ng pasama. Ang mabuti ay magpapakabuti, ang masama ay lalong magpapakasama, at ang matuwid ay magpapakatuwid. Kaya, therefore, tayo po ay abnormal nga sa kanilang harapan, sapagkat tayo ay naka-align sa ninanais ng Panginoon sa atin. Amen. In Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God will for you, which is good and pleasing and perfect. Dito po,
ginagawa tayong perpekto ng ating Panginoon. Sapagkat kung tayo ay hindi sasang-ayon sa nangyayari sa mundo at tayo ay iiwalay sa anumang tradisyon o kostum na ginagawa sa pangkasalukuyan, tayo ay magkakaroon ng transformation. Yung matatransform tayo, mababago tayo. Salamat sa Diyos at ang mga ibang tao na kung saan na dumanas na ng mga kapagsubukan. Halimbawa, ikaw ay nakulong at dumanas ka na ng pagkakulong sa mahabang panahon, mayroon kang moral lesson. Kaya ayaw mo na ngayon sumama sa takbo ng mundo. Iintayin pa ba natin yan na mangyari sa atin? Na tayo na hindi nakaranas ng ganoon? Na tayo na pinili at tinawag ng Panginoon ayon sa kanyang pag-ibig? Kaya, kailangan po na tayo ay magpatuloy sa alignment na ginagawa ng Panginoon sa atin. Align your heart's condition with God's will. Sa ganoon po, tayo ay makausad sa ating buhay na mayroong kapayapaan. Yung gladness na kung saan na anuman ang ginagawa natin, whether you eat or drink, do it in the glory of God. Yung magagawa natin ang lahat ng bagay na yan kapag tayo ay naka-align sa Panginoon. Pero kung hindi tayo naka-align, iba ang alignment na ating tinutungtungan. Siyempre, samang mundo yon. Kaya sabi nga ng ating binasa, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Sapagkat ang takbo ng mundong ito ay isang paraan na pagpapaiwalay sa atin. Kaya, stop copying the world. Start sitting with the world. Sabi niya, kailangan mag-umpisa tayong maupo sa salita ng Diyos. Transformation follows. Prayer doesn't change God's plan. It changes your heart to match it. Hindi ho natin, kaya tayo nananalangin, hindi ho natin gustong ibahin ang plano ng Diyos, kundi to seek the will of God in our life upang malaman natin kung ano ang kanyang kagustuhan. Kaya tayo ay nananalangin. Number 3, we need to pray because prayer builds intimacy with God. Therefore, depend on Him not only when troubles come. At wag ho nating ayahan na tayo ho ay lalapit sa Diyos kapag tayo ay nasa trouble na. Yung gagawin nating last resort ang Panginoon. Ibig sabihin, kumisan kapag tayo nasa trouble, sino-sinong tao ang naaalala natin. Sasabihin mo na bilang isang Kristiyano, kailangan nauuna ang Diyos, hindi nauuli. Kaya lang, kumisan, halimbawa, nagka-problema ka, Pastor, kayo pumasikan ng Karempules? Bakit? Kasi yan na, ating pong kaiman. Kapatid, hindi lamang kayo o isa ang lumapit sa akin ng ganon. Sabi ko lagi sa kanila, ang commandant-in-chief natin ay mas makapangyarihan sa city director ng Angeles eh. Sino po yun? Si Jesus. Kaya sa kanya muna tayo diretso. Siya nga, hindi na sasabihin ng Jesus na, sige, gamitin mo si Pastor Jun para lumapit ka sa akin. Hindi ganun eh. Direct. Bakit kung minsan tayo na kapag nasa trouble tayo, kung sino-sino ang iniisip natin? Ay, may ninong ako na malakas sa konsyal yan sa barangay, alam ko, lalapitan ko siya. Pero ako po, kapag mayroong ganong problema, natuto na ako na hindi ginagamit ang mga connection na yan. Sapagkat ang connection pong yan ay nakapagdudulot ng pag-iiwalay sa pananampalataya o doon sa pagdidepend sa Panginoon. Kinakailangan na magdepende tayo sa Diyos at kahit anuman ang nangyayari sa buhay natin, kaya po nating harapin. Sigurado. Gagamitin lang ni Lord yan, ang mga sinasabi kong mga may nasa kapangyarihan, gagamitin lang yan. Umisan nga, makita ka lang, mayroon ka ng pabor. Bakit? Dahil nanalangin ka. Dahil umingi ka ng tulong sa Diyos at narinig ka ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, ang marugdong panalangin ay isang mabisa na kung saan na ito ay kanyang tinutugon. Kung kung nabasa na ninyo si Cornelius, hindi pa Kristiyano yan. Si Cornelius, nung panahon na siya ay
apat, apat na beses na siyang tuwing alas 3 ng hapon, siya ay nananalangin. Pero may bumabang anghel. Ang sabi niya, Cornelius, narinig ang panalangin mo ng Diyos. At anong nangyari? Inutusan si Pedro upang puntaan si Cornelius. At nag-ipon ng tao si Cornelius noong panahon na yon. I mean, hindi pa o Kristiyano yon. Ibig sabihin, pero siya ay marubdong na nalangin 4 times. Tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Pero anong ginawa ng Panginoon? Upang sa ganoon, maging ganap siyang Kristiyano, anong ginawa niya? Pinapunta si Pedro doon. At nung pumunta si Pedro, nabinyagan ang lahat ng pamilya ni Cornelius. Kaya gagamitin lang yan. Amen. Huwag po kayong mag-alala kahit na sila'y nasa posisyon. Ang igit na makapangyarihan nakaposisyon, walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan. Dito po, trust, sabi nga dito, sa Psalms chapter 62 verse 8, trust in Him at all times, your people, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Sabi nga, siya ang ating mga tanggulan. At tandahan po natin, kung ang ating Panginoon, ang ating tanggulan, at siya ang nagpo-protect sa atin, hindi niya tayo pababayahan. Kaya naman, bawat isa sa atin, kailangan na itiwala natin ang ating sarili sa lahat ng oras. Sabi, pour out your hearts to Him, for God is refuge. Prayer is how we pour out our hearts. When we only pray in crisis, sabi nga, we miss daily intimacy. But when we depend on Him, in the calm, we're ready in the storm. Ready tayo anuman unos ang dumating. Kapag tayo po ay nananalangin at kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya o nagdidepende sa Panginoon. Anuman ang harapin mo, tiyak, ikaw ay magkakaroon po ng magandang resulta. Ako, naranasan ko ito Dinimanda ako sa Caloocan. Alam niyo po, kung gusto ninyong makita ang tunay na tapang ng tao, excuse, ewan ko po kung mag-agree si attorney sa akin, kahit gaano katapang ang tao, kapag tumanggap na siya ng warrant arrest, manginginig na yan. Kung minsan, kahit na siya ay presidente, mayroon pa siyang sa leeg. O kaya naman, kung minsan kahit na siya ay senador, tumaas ang presyon. O yung iba naman, kahit na siya ay general, madadapa sa katatakbo. Totoo po. Bakit po? Kasi ako sabi ko, naranasan ko yan nung ako ay ikukulong sa Caloocan sa aking mga cheque na na-issue nung ako ay nag-export. Nung na-bankrupt ang aking negosyo na hindi ako binayaran ng aking buyer sa Amerika, worth 7 million. At ikukulong ako in the amount of 240,000 lang. Alam niyo po, amoy pa lang doon sa nililitis ako. Hindi man ako nakapag-plea ng not guilty dahil parang, parang wala ako sa aking animo. Ibig sabihin, naaamoy mo yung mga nasa harap, preso, nakatabay ka rin. Sa isang sala, sa isang sala, 7 kaso yan, sunod-sunod kayo. At babasaan yan. I mean, bakit ko po nasabi ito? Kasi nga, tandahan po natin, lagi tayong magdepende sa ating Panginoon. Alam nyo, yung nangyari sa akin noon, sabi ko, Lord, di ko po kagustuhan nito at alam nyo ang puso ko. At wala naman po akong ginawang bagay na hindi mabuti. Di ko sila tinakbuhan. Pinapupull out ko yung goods nila, ayaw na lang i-pull out at ako'y dinimanda ngayon. Kasi nga, nag-uminto ako ng operation. Kayo na po ang bahala, Lord. Pero malambot na ako. May isang sumipot na pau. Not guilty, sabi niya. At 50-50 pa yung pau Pero gumawa siya ng salaysay. Tapos alam niyo po yung judge, sabi ng judge,
kung ayaw niyong pakinggan ang pagbabayad ni Mr. Payumo, sabi niya sa Chinese, i-dismiss ko yung kaso nito. Pag-usapan niyo doon sa arraignment. Nag-usap kami doon. Sabi ko, babayaran kita kada dating mo ng 3,000. Ulog-ulog lang ha. Nung una, ayaw niya. 200,000, 3,000 kada buwan. Ay, ayoko. Sabi ng Ichik. Bumalik kami doon sa nakaring. Bankrupt na siya. Kung ayaw mo, sabi na naman ng i-dismiss na natin ang kaso. Sige, payak na ako. Sabi. Pero, ganun pa man, nabayaran ko. Bakit? Utik-utik ko yung kaulog. Alam nyo, abang ako'y natutulog na, tumutulo ang gripo namin. Tok, tok, tok sa banyo. Tapos, kinaumagahan, kalahati na yung tubig. Eto. Kung ikaw pala'y mag-uulog ng unti-unti sa kapanahonan, mapupuno at mababayaran mo lahat ng iyong utang. Kaya kayong may utang, gano'n ang gawin ninyo, huwag niyong takasan. Huwag po kayong tumakas, arapin ninyo. Sabi nga sa akin ng kaibigan ko si Judge, arapin mo, sabi niya, sabihin mo itong kaya mo. Inarap ko. Yun. Dumating ang panahon na 1 year and a half, nabayaran. Patak-patak. Yung iba naman ayaw nilang patakin lost thread na yung karelang giripo niya. Anyway, ito ay isang kaparaanan. Trust in Him at all times, your people. Pour out your hearts to Him, for God is refuge. Ang tanggulan mo ang Diyos. Pinagtanggol ako ng Diyos. Kaya kapatid, baguhin po natin ang ating estilo bilang isang Kristiyano. Amen. And Psalms 91 verse 1 and 2. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Siya ang pagtiwalahan natin. Tandahan natin, kung ikaw ay nasadlak man sa isang bagay na hindi mo kagustuhan, subalit kung idepende mo sa Panginoon at ikaw ay manalangin at ang lahat ng nangyayaring trouble sa iyo, kasama mo ang Diyos, ang pangako niya, hindi kanya iiwanan hanggang sa dulo ng mundo. Ito po ang gagawin niya. Matapat po ang ating Diyos. Ang tao, hindi mo siya maasahan, pero ang Diyos natin, maasahan natin. Kasi ang tao, kapag narinig niya ang putok, tatakbo yan. Iwan ka niya. Pero ang Diyos, abang pumuputok, di mo pala alam, yakap ka niya at ikaw ay nasa ilalim ng malabay niyang pakpak na ikaw ay may proteksyon. Pangako po ng Diyos yan. Kaya sabi nga ng ating binasa, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Kaya tandaan mo natin, He who dwells in the secret. Ano yung secret? Secret place is the prayer of the righteous person. Amen. Gawin po natin ito. Ito ang ating sikretong lugar. Basta't taintim, basta't ibigay natin, magdepende tayo sa Kanya, at tiyak anumang trouble ang darating sa iyo, ang Diyos ang magsasanggalang sa iyo at hindi ka pababayaan. Maging ang kamatayan ay hindi magwawagi sa iyo, sapagkat hindi iaalaw ng Diyos na ito ay makarating. Paano mangyari ito? Si Daniel, sa kwento. Si Daniel po. Sa Daniel chapter 6 verse 10, bago ko ikwento, basahin na. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. So, anong ginawa? Alam naman natin ang kwento. Aring Darius, sabi na, kung sino man ang hindi sasamba sa iyo, inututo ang ari. Sa isang buwan, ginawa pa namang Diyos si Aring Darius na isang buwan lang Isipin mo isang buwan na Diyos si Darius sa kanilang sinasakupan na kung saan na. Bakit nila ginawa ito? Kasi nga, itong si
Shadrach, Meshach, Abednego at si Daniel na magkakaibigan, sila ho ay na-promote sa kanilang kalalagayan sa gobyerno noong panahong yon. Subalit si Daniel, sinisiraan siya ng mga gobernor at mga ibang utusan pa ni Haring Darius na kung saan ito ay kailangan mabutasan siya. Dahil meron siyang integrity. At hindi lamang po yun. Dahil si Daniel ay nakadepende sa Diyos, kahit sinira ang kanyang pagsamba sa Diyos, ay hindi natinag. Umakyat siya sa room. Alam naman na may decree, may problema, may trouble. Hindi sinabi ni Daniel, trouble na to. Hindi muna ako mananalangin ngayon. Kahit na isang buwan lang, naiintindihan naman ako ni Lord. Naunawaan naman niya ako kasi nga, inarap ko yung problema. Kasi pakakain ako sa leon. Kahit na hindi ako manalangin ngayon, hindi ko sinabi yun. Kundi anong ginawa ni Daniel? Ang ginagawa ni Daniel sa araw-araw na routine niya sa kanyang buhay upang ma-please, upang madalanginan ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin at bukas ang bintana na nakaarap sa Jerusalem, nakikitang nakaluhod si Daniel at nananalangin tuwing oras na itinakda na sila ay sasamba kay Haring Darius. Anong nangyari? Ang nangyari, pinatawag si Daniel at ang sabi ni Haring Darius, totoo ba na hindi ka sumasamba? Totoo po. O, gapusin si Daniel. At tapos, inagis sa leon. Pero anong ginawa ng mga leon? Naglaro ang leon kay Daniel at ginawang unan ni Daniel habang siya natutulog. Ako, tansya ko, ganun eh. Kasi natulog siya sa kasama ang mga leon. Eh saan siya kukuha ng unan kundi sa mga leon? At sinima ang bibig ng leon. Kinabukasan, anong nangyari? Buhay pa si Daniel. Kaya anong ginawa naman ni Haring Darius? Nung lumabas si Daniel, ang lahat ng nag-utos na iagis sa leon, si Daniel, pamilya at mga makapangyarihan, nasa itaas pa sila. Lapak-lapak na harapin kayong Kapampangan. Punit-punit na. Bakit? Sa gutom ng mga leon, sila ay inubos. Alam niyo po, ang gustong makita ng Panginoon sa atin, kung siya ay darating ngayon, mayroon kaya siyang madatnan na consistent ang kanyang ginagawa sa pananampalataya, sa pagdidepende, sa pananalangin. Si Daniel, ganitong kanyang ginawa. Hindi natinag kahit may trouble. Kung ano ang kanyang ginagawa, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang ginagawa. Mga pamilya ng Calvarians, bawat isa po sa atin, kung ano ang ginagawa natin para kay Kristo, anuman ang mangyaring trouble sa buhay natin, yun pa rin ang gawin natin sapagkat nais ng Diyos na madatnan tayo at tiyak ipagtatanggol tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan. Nangyari po ito kay Daniel, kaya ang nangyari kay Daniel, sabi nga dito sa ating konteksto, ang konteksto isang batas ang pinasa sa nababawal sa panalangin sa kahit kanino maliban sa hari. Alam ni Daniel na inalatala ang kautusan, dumarating na ang problema. Ngunit, hindi siya nagsimulang, sabi nga, hindi nagsimulang manalangin dahil lamang sa banta, kundi ang dati niyang ginagawa ay ginawa pa rin niya. Tayo, kapag tayo may trouble, ay, potang katik doon na. Alam ko, siguro, yung mga iba, kapag may trouble sila, doon sila nagkakaroon ng kalyo dito sa tuhod. Bakit? Kasi marami silang problema, kaya load ng load. Pero pag walang problema, wala ng load. Kaya wala na silang kalyo. Pero hindi ho, si Daniel, kung ano ang kanyang ginawa nung una, ganoon din ang kanyang ginagawa. At pinagpatuloy niya. Amen. So dapat po sa atin bilang isang Kristiyano at nananampalataya, nagdidepende tayo sa Panginoon. Kung ano ang ginagawa natin ngayon, na ito'y nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos, tuloy-tuloy lamang yan. Huwag po tayong uminto. Sapagkat sabi nga, 3 times a day, he got down on his knees and prayed,
giving thanks to his God just as he had done before. Yung ginagawa niya nung una ay ginagawa niya pa rin kahit na siya ay nakarap doon sa problema. Iyan o ang punto, hindi lang tumakbo si Daniel sa Diyos nung dumating ang problema, naniraan na siya kasama niya bago pa man ito dumating. Ang kanyang buhay panalangin ay hindi udyok ng krisis, kundi, sabi nga, kundi ito ay consistent at tapat na kanyang ginagawa sa harapan ng ating Diyos. Ang resulta, itinapon siya sa yungib ng mga leon dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. Subalit, ito naman ay sinuklian ng katapatan ng Panginoon. Hindi niya ibinuka ang bibig ng mga leon at si Daniel ay safety nakalabas sa yungib. At ang lahat ng nag-akusa sa kanya, sila naman ay pinaubos sa leon. Amen. Kaya consistent prayer, sabi nga, Daniel didn't only pray when trouble came. Amen. Ang resulta po, kaya tandahan dito, kapag dumipende ka sa Kanya araw-araw sa panalangin, hindi lang kapag may dumarating na problema ang inyong katapatan sa panahon ng kalmado na siyang magiging protection mo, kapatid. Kundi sa gitna ng mga bagyo, ikaw ay may protection sa Diyos. Bawat isa sa atin, kailangan po, sabi, consistent prayer. Daniel did not only pray when troubles came. Kaya, patuloy po na panalangin, hindi lang sa nananalangin si Daniel kapag may dumarating na problema. Ito ang kanyang ginawa. At araw-araw, na depende, 3 beses isang araw. 3 times a day, dwelt with God before trouble came. At di lang po yun, protection sa Diyos. Ano ang nangyari? God's protection. The lion's mouth were shut. Sa Psalms chapter 12, verse 12, ano pong sinabi? At dito makasulat, at sabi nga, magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapigatian, matiyaga sa panalangin. Daan po natin, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. At ito po ang magdadala sa atin ng isang kapanatagan na may kapayapaan tayo sa puso at sigurado, ikaw ay isang mananagumpay na Kristiyano. Mabubuhay kang payapa, kapatid, matiwasay, at magiging kasapatan mo si Kristo sa buhay mo. Sapagkat sapat na si Kristo sa bawat pangangailangan natin at anumang ating aarapin bilang isang Kristiyano. Kaya nga po, tandaan natin, depend on God before trouble, depend on you. Sabi nga ng ating inaral, ang panalangin ay nagpapalago ng matalik na relasyon sa Diyos. At review po tayo, sabi nga, prayer builds intimacy with God. Tandaan natin. Spend quality devotion with God alone. Sa Kanya lang. Align your heart's conditions with God's will. At ang panguli, depend on Him not only when troubles come. Ang lahat pong ito ay solitude with God, spend quality devotion with Him alone, and surrender to God, align your heart's condition with His will. And stay with God, depend on Him, not only when trouble comes. Pagpalain po ang salita ng Diyos sa ating kalagitnaan, nawa ito ay nakapag-atid na naman sa atin ang aral upang tayo lumago sa ating spiritual na pamumuhay. Ang igiling po namin at dalangin na kaming nagsasalita rito na maraming beses niyong sasabihin na kayo ay na-bless sa salita. Alam niyo po, katiyakan na kayo ay na-bless kung makita namin bilang mangangaral ng salita ng Diyos na ito'y pinamumuhay ninyo. Ito po ang katiyakan at matataba ang aming mga puso kapag nakikita namin ito. Naniniwala kami, hindi niyo na po kailangan banggitin pa na kayo'y na-bless. Makita lang namin na ito'y pinamumuhay ninyo. Sapagkat ang korona na gusto naming marinig, hindi sa amin, sa Diyos, sa papuri. Sa Diyos